National Philippines o JCs ay aktibo rin kumikilos para turuan ng mga botante na huwag ipagbili ang kanilang mga boto at tiyaking tama ang mapipiling kandidato. Ang JCs na nakilala sa mga makataong proyekto at aktibo sa pagsusulong ng mga makabuluhang programa sa maraming bansa sa buong mundo ay umapela sa mga mamamayan at sa mga otoridad na pairalin ang kasagraduhan ng paparating na halalan. At makakasama natin ngayon sina Ryan Rabanzo, National President ng JCI Philippines at Jennifer Galvez, National Chairperson ng Boto Ko Sagrado. Magandang hapon. Magandang hapon, PJ. Alright, una-una, pakikwento mo sa amin, paano niyo po naisip na makisali ang JCs or Junior Chamber International sa isang proyektong ganito? Kasi sa pagkalam ko, first time to nagawa ng grupo ninyo, walang ibang grupo sa ibang bansa na JCs or Junior Chamber International gumawa ng ganitong proyekto. Unang-una, TJ, papakilala ko lang ang JCI. Ito yung pambansang samahan ng mga young people from ages 18 to 40 years old. No? Okay. We actually do projects to empower young people to create positive change, positibong pagbabago. At ang pag-launch ng program nito ay bilang in response to our call to empower our communities through positive change. At naniniwala kami na ang pagsuporta sa eleksyon, sa halalan nito is really part of good citizenship. Okay. So, ang Boto Ko Sagrado ay na-conceptualize noong December. At kami natutuwa dahil ito sinusuporta na mahigit 200 na chapters all over the country na kumakatawan sa mahigit 7,000 mga member ng namin. Alright, well, sa pagkaintindi ko, sa pagbasa ko sa background niyo, siguro may dalawa talagang lumilito na pinakamabigat dyan. One is yung voters education tungkol sa yung malaman na boto. Yung boto sa tao na hindi basta popular. At pangalawa, yung anti-vote buying. Yun yung dalawa naman talaga malalaking issues. Lalo na sa kabataan. Jen, paano niyo naman to inalam na ito yung mga malalaking issues sa kabataan at bakit ito yung gusto niyo talagang pagtuunan ng pansin? Kasi it has been a lingering problem ever since. So, although we recognize ang Boto Ko Sagrado, it's not going to be a one-time solution. It's going to be a long-term solution. Basically, the focal point of the project is through educating and providing sufficient information to the voters na kung ano yung background. Dapat alamin yung background ng mga kandidato. Hindi porket popular, maganda yung poster, yung puro aesthetics. We have to dig deep dun sa pinaka. It's about time kasi that we raise the bar of excellence when we choose our leaders who will represent us in the government. Alam natin malaki siyang hamon, malaking problema dahil taon-taon na lang ng eleksyon, ganito pa rin talaga yung sitwasyon na popularity contest. Pero ano yung battle plan niyo? Parang ang hirap labanan kasi